Ngayon BJ, siyempre ang isa sa mga pinakatulong na maibibigay ng mga tao ay yung tulong sa salapi, sa financial. Meron ba Yes. kayong mga paraan para makatulong yung mga tao sa pamamagitan ng pagdo-donate? Yes, salamat sa iyong tanong dahil isa rin malaking ginagawa din dito sa Pilipinas. We are raising not just awareness and prayer, but support, financial support for the persecuted church. So dito po sa Pilipinas, kung nais niyo pong maging bahagi, mag-donate, sumuporta, sa amin din pong website na opendoors.ph, meron din pong mga detalye kung paano kayo pwede magbigay. Pwede po kayo magbigay via GCash, via BDO, or via BPI. Parating na rin po yung aming online website donation at ipopost naman po namin yan kapag okay na po siya. Pero so far, yes, pwede po kayong makibahagi sa pamamagitan ng financial support. Lahat po ng aming ginagawa sa Open Doors na pagtulong sa persecuted church is through generous donations all around the world, including Filipino donors. So salamat in advance sa inyo po na magbibigay sa suporta. So nakikita nyo sa screen, no, yung mga donation options. Sino po ba si Brother Andrew? Open Doors with Brother Andrew Incorporated. Baka lang may magtanong, Yes. no? Yan ang aming registered name dito sa Pilipinas at si Brother Andrew ay ang aming founder. So siya ang nag-smuggle ng Bibles. Actually, merong kaming libro. Ito po, God's Smuggler. Kasi yung sinabi ko po kayo na nag-smuggle ng Bibles sa noong 1955, 70 years ago, sa behind the Iron Curtain, nung panahon na ang Eastern Europe ay under communism. Doon siya pumunta, doon niya nakita ang mga Kristiyano na persecuted at doon siya nagsimulang tumulong by smuggling Bibles, giving Bibles kahit delikado. So, he's our founder. Siya po ay nasa Panginoon na in 2022, pero pinagpapatuloy namin sa abot na aming makakaya ang kanyang legacy sa pagtulong sa persecuted Christians. BJ, nakita ko sa inyong website, meron ding letter writing. Yes. Meron kayong letter writing. Para dun sa mga hindi makakapag-donate ng salapi, meron ding ibang paraan, hindi ba, para makasuporta sa mga persecuted Christians. At isa doon yung tinatawag nilang letter writing. It's really interesting. BJ, can you explain it to our viewers? Yes, so kapag kami ay nagbabalita ng mga bansa, ng mga regions in the world, at meron diyang mga persecuted Christians na aming binabahagi ang kanilang mga kwento, ang ilan dyan ay nag-encourage kami na sila ay i-encourage sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga encouraging letters, Bible verse, kaya sabihin lang na inaalala ka namin dito sa Pilipinas, hindi man tayo magkakilala, hindi man tayo magkita, pero pinapanalangin kita, sinusuportahan kita. At yun ay napakalaking kagalakan sa isang persecuted Christian. So tayo nga, makabasa lang, makatanggap tayo ng ganon sa panahon na naghihirap tayo, napakalaking kasiyahan nun sa atin. No? So at ganon din, ang nararamdaman at mararamdaman ng persecuted Christians. Kaya po kami merong letter writing campaign sa mga binabalita po ng mga bansa at mga persecuted believers. BJ, panghuling tanong ko na lang sa ngayon, bakit mahalaga na suportahan ng mga Pilipino ang mga persecuted Christians sa ibang bahagi ng mundo? Sabi sa 1 Corinthians 12, tayo ay iisang katawan ni Kristo. At ang sabi doon, kung ang mga ilang bahagi ng katawan na ito ay masakit, sumasakit, naghihirap, hindi pwedeng walang gagawin ang ibang mga bahagi ng katawan. At yan ay inantulad sa katawan natin dahil yun ang natural na ating nagiging reaction. Di ba tayo po, no, kahit gaano kaliit yung masakit na yan sa ating katawan, our world stops and we do all we can to comfort, to try to heal yung part of that body na nasasaktan. At yun din dapat, yun din sana ang dapat nating magawa para sa mga bahagi ng katawan ni Kristo na kasama tayo na naghihirap.
Kaya napaka-importante po bilang mga Pilipinong Kristiyano, lalong-lalo po dahil tayo ay malaya dito sa Pilipinas. Huwag natin hintayin na mangyari yun dito. No? Hanggang ngayon po na hanggat tayo po ay nag-e-enjoy ng kalayaan na maging isang Pilipinong Kristiyano. Meron tayong kakayahan, manalangin, sumuporta, mag-encourage sa kanila. Napakahalaga po at as tayo ay sumusunod sa Panginoon, merong pagpapala sa ating pagtulong sa nangangailangan, lalong-lalo na sa bahagi ng kapatid.